Umaga po sa inyong lahat. Sa ating pagdiriwang ngayon ng banal na awan ng Panginoon, pagnilayan natin ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating buhay. Una, isipin ninyo ang isang taong ito. Tahimik siya, maayos sa paningin ng iba, palangiti, maayos magdamit at laging nariyan para sa iba. Pero sa kanyang kalooban, may dinadala siyang takot, may sugat, pagod sa buhay. May mga alaala siyang gusto nang kalimutan dahil ito'y puro masasama ang naging epekto sa kanyang buhay. May mga relasyon din hindi na buo at nakakasakit. At unti-unti parang may pintong nagsasara sa kanyang puso. Mga kapatid, hindi ba minsan tayo ang taong ito? Sinasarado natin ang ating puso dahil takot na tayong magtiwala, takot na tayong magmahal, takot na tayong masaktan. Sa Ebanghelyo, ang mga alagad ay nasa isang silid. Sarado ang pinto, puno ng takot. At biglang dumating si Jesus. Hindi siya kumatok, hindi siya naghintay. Pumasok siya. At sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Walang paninisi. Hindi niya sinisi, bakit niyo ako iniwan nung ako'y ipako sa krus? Kayo pa naman ang mga alagad ko. Hindi siya galit, kundi kapayapaan ang hatid niya sa kanyang mga kaibigan. Siguro, ito ang awa ng Diyos, ang divine mercy na pinagdiriwang natin ngayon. Ang awa na dumarating kahit sarado ang ating mga puso. May isang detalye na napakaganda sa pagdiriwang natin ngayon. Nang magpakita si Jesus, dala niya pa rin ang kanyang mga sugat. Tingnan niyo po ang imahe ng ating risen Christ. Hindi niya tinago ang kanyang mga sugat. Hindi niya binura na para bang walang nangyari. At sinasabi ng ating pananampalataya na ang mga sugat ni Kristo ang patunay ng kanyang pag-ibig. Ang tulay mula sa Biyernes Santo patungo sa pagkabuhay niya ng muli. At pagkatapos dumating ang isang person, si Tomas. Ang sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. To see is to believe. Parang tayo, di po ba? Minsan, nadadasal natin, Lord, nasaan ka? Lord, bakit ganito ang buhay ko? Lord, nandyan ka ba talaga sa buhay ko? Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Hindi niya pinagalitan si Jesus, hindi pinagalitan ni Jesus si Tomas. Sa halip, inalok niya ang kanyang sugat. Halika, Tomas, tingnan mo ang aking mga sugat at hawakan mo. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. At dito natin maririnig ang isang napakalalim na katotohanan. Sinilang si Jesus at tinawag siyang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. At ano bang pruweba ng Panginoon na siya'y sumasa atin? Walang iba kundi ang kanyang pagpapakasakit sa krus na ligas. Pinakita niya na handa siyang mamatay, handa siyang magkasugat upang ipakita ang pagmamahal ng Ama para sa ating lahat. At sa pagpapakita ng kanyang mga sugat, hinilom niya ang pagdududa ni Tomas. Hinilom niya ang kahinaan nating lahat. Mga kapatid, hindi tinanggihan ni Jesus ang pagdududa. Hinaplos niya ito. At mas malalim makikita natin ang isang Diyos na sumasa atin. Hindi siya isang malayong Diyos na nasa langit, kundi isang Diyos na nakikihati sa ating pagdurusa, na nakikita ang ating mga luha sa pisngi kapag tayo'y nasasaktan, kapag tayo'y iniiwan, kapag tayo'y iniiwan sa ere. Kaya ang Diyos natin hindi malayo sa sakit natin. Hindi siya Diyos na walang alam sa hirap.
Siya ay isang Diyos na nasugatan para sa atin. At ang kanyang sugat ngayon, hindi na sugat ng kamatayan, kundi sugat ng kaluwalhatian. Kaya nga sinasabi ng ibang manunulat, the wounds in the resurrected image are no longer bloody in a way that leads to death. They are now glorified wounds. They show that through God's grace, our own wounds, betrayal, failure, or pain, do not have to be hidden or erased to be holy. They can be transformed into sources of light and compassion. Mga kapatid, ang sugat ng bawat isang nandito, hindi hadlang sa ating pagpapakabanal. Pwede itong gawing liwanag ng Diyos, pwede itong gawing bahabag, pagmamahal para sa ating kapwa. Kaya sumigaw si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, hindi lang dahil nakita niya, kundi dahil nahipo niya ang awa ng Panginoon sa kanyang buhay. At tayo, saan natin mahahawakan si Jesus ngayon? Siguro simulan natin sa ating sariling buhay, sa mga sugat ng ating pagkabata, sa ating pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, mga pagtataksil, mga pag-iiwan. Marami sa atin ang lumuluhan ng tahimik at pinapakitang malakas. Pero sa loob-loob natin na isang taong umiiyak dahil puno na siya ng sugat sa kanyang puso. Ano ang inihiling sa atin ng Panginoon ngayon sa Divine Mercy Sunday? Huwag tayong matakot ipakita ang sugat natin sa Panginoon dahil kailangan natin ng paghihilom. Sa liwanag ni Kristo, lahat ng sugat ay magiging banal. Lahat ng sugat ay pwedeng makapaghilom, hindi lang sa atin, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Alam niyo po, may isang manunulat sa landas ng pagpapakabanal, si Henry Nouwen. May sinabi siyang term na wounded healer. Sinabi niya na sa ating pagkakaroon ng sugat sa buhay, ginagamit ito ng Diyos upang maging banal tayo, lalong-lalo na ang ating kapwa. Kung ano man pinagdaanan natin sa buhay, pwede natin itong ibahagi sa mga taong parehas na pinagdadaanan. At sama-sama nating tatahakin ang landas ni Kristo. Landas ng pagsasakripisyo para sa pagmamahal. Landas ng pag-ibig, hindi lamang ng sakit, hindi lamang ng iyak, ng pagluha, kundi ito'y daan kung saan pinapakita sa atin na ang paghihirap, ang sugat, ay pwedeng patunguhan ng kabanalan at kabutihan. Mga kapatid, sa linggong ito, pagdasal natin sa Panginoon ang grasyang ito, naway makita natin ang ating mga sugat at ilantad natin sila sa liwanag ni Kristong muling nabuhay. Panginoon, kunin mo na ang mga sugat ko. Pagaligin mo ang mga sugat ko, ang mga hinanakit ng puso ko, ang mga luha sa pisngi ng puso ko. At pagkatapos noon, angkinin natin ang sugat ni Kristo. At sinasabi niya sa bawat isa sa atin naririto ngayon, sumainyo ang kapayapaan. Ang kapayapaan na nagmumula dahil ang sugat natin ay naghihilom na. Dahil ang sugat natin ay magiging daan ng ating pagpapakabanal, ng ating pagmamahal, unang-una sa ating sarili at sa mga taong ating nakakasalumuha araw-araw. Nawa ang pistang ito ng Divine Mercy Sunday magturo sa atin, katulad ni Tomas, na maniwala sa habag ng Panginoon na siyang nagliligtas sa kahit anumang sugat ng buhay natin. At paglabas natin sa simbahang ito, maging alagad nawa tayo ng awa, maging pakita natin ang ating sugat, hindi dahil kaawaan tayo, kundi makita ng iba na hindi na dahil sa sugat na ito tayo nagiging masama, kundi tayo'y nagiging mabuting tao dahil tayo'y niligtas na ng Panginoong muling nabuhay. Amen.